Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng 10,000 pisong fuel subsidy sa mga bus operators sa PITX. Alamin natin ang detalye ng report ni Christian Bascones. Christian? Naomi, nagsimula ng ipamahagi ang 10,000 pisong fuel subsidy sa mga bus operators. Ngayong araw dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, pinawi ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangamba ng mga bus operator at sinabing handang umagapay ang pamahalaan sa gitna nitong krisis na naranasan dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Nasa 27 bus operator ang nakatanggap ng naturang subsidiya na may kabuuang 1,096 na mga bus units. Kung susumahin natin, nasa higit 10 milyong piso ang inilabas ng pamahalaan para lamang yan dito sa mga bus operator sa PITX. Bahagi lamang ito ng malawakang hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Bunsod pa rin ito ng bakbakan sa gitnang silangan. Una nang inanunsyo ng Pangulo na makakatanggap ng 5,000 pesos cash aid hanggang 10,000 pesos na fuel subsidy ang mga public utility vehicle o PUV drivers sa labas ng Metro Manila simula yan sa April 6. Layunin ng programa na matulungan ang mga tsuper na lubhang apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Sa ilalim naman ng ayuda package, magbibigay ang Department of Social Welfare and Development ng one-time 5,000 cash aid assistance habang may karagdagang 5,000 na fuel subsidy para sa mga tradisyonal na jeepney at 10,000 pesos naman para sa mga modern jeepney na ipinagkaloob ng Department of Transportation. Ayon sa Pangulo, batid ng pamahalaan ang hinaing ng mga nagproprotestang mamamayan at titiyakin na hindi sila pababayaan ng gobyerno. Sa harap ng panibagong double-digit na pagtaas sa presyo ng langis, kung saan may mga lugar na umabot na sa 120 pesos kada litro ang diesel ngayong araw, hinikayat ng Pangulo ang mga Pilipino na isabuhay ang diwa ng bayanihan sa gitna ng mga hamon. Dagdag pa niya, may mga magagawa ang bawat isa, mapapagtitipid man sa mga resources, pagtulong sa kapwa o pagbahagi ng mga tamang impormasyon habang iniiwasan ang pagkalat ng peking balita upang hindi na madagdagan ang suliranin. Kaya namin gawin para pagandahin pa ang sistema Stella dahil ang gusto natin is very as convenient as possible, as easy as possible, as quick na mabilis as possible dahil araw-araw bago kaya kailangan makapag-respond din kami. So with that cooperation, ako malakas ang loob ko sabihin na pagkabasat natutulungan tayo yung private sector at saka yung kayong mga operator at saka kami sa government sana maging hindi lang pala yung pakiramdam na ating riding public yan naman yun ang ating mga sinisibrisyon matiyak natin na maging maayos ang kanilang pagbiyahe. So, thank you all for being part of the solution at patuloy natin gagawin ito hanggang kailangan. Maraming salamat. Good morning sa inyo lang. Kasi kaya na yung mga questions Naomi, alam mo, sa mga nakausap nating mga bus operator kanina, tinitiyak din nila na normal ang kanilang pagbiyahe para tiyakin na may masasakyan ang ating mga commuter. Ito ay matapos na maramdaman nila itong agapay na ibinibigay at suporta na ipinapamahagi ng pamahalaan sa personal na pagpunta dito ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagpapasalamat sila sa pamahalaan na sa gitna nitong krisis, abay nandyan para umaagapay sa kanila. At isa sila sa mga humihiling na humupa na ang tensyon sa gitnang silangan na nagpapahirap at nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Yan muna ang ulat mula dito sa PITX. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Christian Bascones. Samantala, sinimulan na rin ang pamamahagi ng cash aid sa mga TNVS drivers. Sa detalye, alamin natin mula kay JM Pineda. JM? Naomi, pasado alas 7 pa nga lang ng umaga dito sa Quezon City o Quezon City Memorial Circle ay nagsimula ng pumila itong mga TNVS drivers na libo-libo kung saan kanina nga ay 2,000 na daw as of 9 AM ayon sa DSWD ang nakatanggap ng kani-kanilang cash assistance.
Karamihan sa mga TNVS drivers ay hindi umano bumiyahe ngayong umaga para makapila at makakuha ng ayuda. Kahit papano daw ay makakatulong ito sa kanila, lalo pat halos 1 piso kada litro na rin ang presyo ng gasolina. 5,000 piso ang nakalaan sa bawat isang driver. Kwento pa nga ng ibang TNVS, pangbayad na rin daw ito ng kanilang mga bills sa bahay na makukuha nilang cash assistance. Pero sabi naman ng ilan, dadaan lang ito sa kanilang pala dahil pagtapos makuha ang ayuda, diretso biyahe na at magpapakarga muli ng gas. Ayon sa DSWD, nasa higit 8,000 benepisyaryo ang makakatanggap ng ayuda dito pa lang yan sa Quezon City. Nauna na rin nilang sinabi na posible nga itong madagdagan alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Nayumisa ngayon nga na ikwento rin sa atin ng ilang mga TNVS driver yung ilang suliranin nila pagdating sa kalsada. Ang ilan nga daw kaya piniling pumila na rin kahit papano dito ay makakatulong daw sa kanila itong cash assistance dahil ngayon nga yung dating nauuwi nilang 2,000 piso kada araw na kita nila ngayon umaabot na lang daw ng halos 1,000. Kaya itong 5,000 piso na kanilang natanggap ay pwede na lang hatiin daw dun sa pampagas nila ngayong araw na to at yung iba naman ay pambayad o pangkain na rin para sa kanilang pamilya. Diyan mo na latest, balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda. Pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagpapataw ng 50 pesos na price cap sa imported rice upang mapigilan ang pagtaas ng presyo nito sa merkado. Ayon sa palasyo, sinusuportahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukala ng Department of Agriculture na isinumite sa National Price Coordinating Council para sa deliberasyon. Kaugnay nito, naghahanda rin ang kagawaran na maglabas ng mas murang supply ng bigas na nagkakahalaga ng 45 hanggang 48 pesos kada kilo. Sa ibang balita, patay ang isang construction worker matapos sa pagsasaksakin ng hindi pa natutukoy na suspect sa Bagong Silang, Caloocan City. Narito ang report ni Lester Aler. Duguan at halos hindi na makagalaw ng matagpuan ng isang 22 anyos na lalaki sa barangay 176E, Bagong Silang, Caloocan City, pasado 10:10 ng umaga nitong March 11. Tad-tad ng saksak ang biktimang kinilalang si J.R. Mandak, isang construction worker. Ayon sa barangay, nakatanggap sila ng tawag na may nakitang duguang katawan sa naturang lugar, kaya't agad silang rumesponde. Nadatnan ko po yung tao, bali nakahiga na siya, duguan na po. Marami ng saksak, may saksak po sa likod, sa dibdib at saka sa liig. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Ayon naman sa pamilya, kasintahan ng kanyang dating kinakasama ang umano'y nasa likod ng krimen. Nitong Pebrero lang kasi nang maghiwalay ang kanyang kapatid at dating kinakasama nito. Pero blanco pa rin sila sa posibleng motibo sa pagpatay sa kanilang kaanak. Nakapagsalita pa na siya, yun ang gumawa sa kanya. Nananawagan ng pamilya ng biktima ng hustisya sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang sospek. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam, Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.